Mga idol at kabayan, breaking news! Amerika, ginulat ang buong mundo, lalo na ang China. Marami kasi ang kumagat na naunahan daw ng China ang Amerika sa paggawa ng pinakamodernong jet fighter nang ipinakita nito ang kanilang Chinese J-36. Ang hindi nila alam, 5 taong itinago ng mabuti ng Amerika ang kanilang sekretong 6th generation fighter. Nitong ika-21 ng Marso taong kasalukuyan, sa kauna-unahang pagkakataon, inilahad ni President Trump ang F-47, ang magiging next generation air dominance fighter o 6th generation fighter jets ng Amerika, at ang paggawa o mass production ay inaward nito sa kumpanyang Boeing na nagkakahalaga ng $20 billion. Samantala yung J-35 at J-36 ng China hanggang flight test lang pala hanggang sa ngayon. US Central Command ipinakita ang kanilang bagong opensiba laban sa mga Houthi. Kinumpirma din ito na 24/7 ang kanilang ginagawang pag-atake sa mga kalaban sa Yemen. US Department of Defense nag-request pa ng karagdagang 12 F-35 5th generation stealth fighter jet. 4 sa mga F-35 na ito bilang unang batch ay dumating na sa Middle East. Israel nagsimula na rin bombahin ang mga Hezbollah sa Lebanon matapos naglunsad ng rocket ang nasabing grupo sa Israel. Hamas leader sabog na maglunsad ng airstrike ang Israel Air Force sa Gaza. Sa unang pagkakataon, ibinunyag na meron na palang 6th generation fighter jet na nagawa ang Amerika at halos 5 taon na itong palihim na nagsasagawa ng test flight. Ibig sabihin, ang sinasabi ng iba na China ang una at ang meron lang 6th generation fighter jet ay hindi totoo. Hindi lang yan mga kabayan. Nitong nakarang araw, opisyal nang pinili ni President Trump ang kumpanyang nanalo para sa nasabing next generation air dominance fighter. Nanalo ang kumpanyang Boeing para sa paggawa o mass production ng F-47. Makikita sa larawang ibinahagi ng mga source ang unique at futuristic na disenyo ng nasabing 6th generation fighter jet ng Amerika, isang patunay na malayo pa rin ang agwat sa teknolohiya ng Amerika laban sa China. Dahil habang nagsasagawa pa lang ng mga test flight ang sinasabi ng China na kanilang 6th generation fighter, ang Amerika ay magsisimula ng paramihin ang F-47 next generation air dominance fighter na siyang papalit sa kasalukuyang F-22, isang 5th generation fighter jet ng US Air Force. Si President Trump mismo ang nagkumpirma na ang F-47 ay malayo ang agwat nito sa mga eroplanong mandirigma na sinusubukang gawin ng ibang mga bansa tulad ng China at maging ng Russia. Tama nga naman, ang layo talaga ng agwat mga kabayan, dahil hanggang sa ngayon, 3 Chinese J-35 pa lang 5th generation fighter ang nagawa ng China, at ang mga ito ay prototype lamang. Ito sana ang kanilang itatapat sa mga F-35 ng Amerika. Ayon sa source, nasa 1,110 ng mga F-35 ang nagagawa ng Lockheed Martin ng Amerika, at patuloy pa rin ang pag-order ng iba't ibang bansa dahil sa lakas at tiwala nito sa teknolohiya ng F-35 5th generation fighter jets na gawa ng Amerika. We're here for a reason today that is very exciting, and I'm thrilled to announce that at my direction, the United States Air Force is moving forward with the world's first 6th generation fighter jet. Number 6th generation. Nothing in the world comes even close to it, and it'll be known as the F-47. The generals picked a title, and it's a beautiful number, F-47. It's something the likes of which nobody has seen before in terms of all of the attributes of a fighter jet. There's never been anything even close to it, from speed to maneuverability to what it can have to payload, and this has been in the works for a long period of time. After a rigorous and thorough competition between some of America's top aerospace companies, the Air Force is going to be awarding the contract for the next generation air dominance platform to Boeing. The F-47 will be the most advanced, most capable, most lethal aircraft ever built. An experimental version of the plane has secretly been flying for almost 5 years, and we're confident that it massively overpowers the capabilities of any other nation. There's no other nation. We know every other plane. I've seen every one of them, and it's not even close. This is a next level. You know, level 5 is good. This is level 6, they say. The F-47 is equipped with state-of-the-art stealth technology. It's virtually unseeable and unprecedented power. It's got the most power of any jet of its kind ever made. Maneuverability, likewise, is there's never been anything like it, despite the power and speed. Its speed is top. It's
over 2, which is something that you don't hear very often. America's enemies will never see it coming. Hopefully we won't have to use it for that purpose, but you have to have it. And if it ever happens, they won't know what the hell hit them. Sa ibang balita naman, matapos ipakita ng Amerika ang iba't ibang misal nito at bomba na dala ng USS Harry Truman para sa mga FA-18 Super Hornets nito, mga eroplano mandirigma ng Amerika naglunsad muli ng opensiba laban sa mga Houthi. Ito na ang ikapitong araw ng sunod-sunod na pagbomba ng Amerika sa mga proxy ng Iran sa Yemen. Kinumpirma yan ng US Central Command sa kanilang post sa social media na ang ginawa nilang opensiba sa Yemen ay 24/7. Dagdag pa dito mga kabayan, 4 pa sa mga F-35A ang dumating sa Middle East. Ito ay kabilang sa 12 F-35 na hiningi bilang suporta ng Department of Defense ng Amerika upang mapalakas pa ang US Air Force deployment sa US Central Command Area of Responsibility. Posibleng may hinahandang sorpresa ang Amerika sa mga kalaban kung bakit nag-deploy ito ng mga 5th generation fighter. Ano kaya ang nasa isip ni President Trump? Gagamitin kaya ito ng US Air Force upang lusubin ang Iran? Sa ibang balita naman, matapos ang malakas na ginawang airstrike ng Israel sa Gaza, isa sa mga leader ng Hamas ang nasawi. Isa sa mga senior leader ng Hamas, tagapagsalita rin ng Islamic Jihad na si Salah al-Bardawi ang nasawi sa isang airstrike ng Israel Air Force sa Khan Younis. Ang nasabing leader ng Hamas ay isa sa mga responsable sa nangyari noong 7 ng Oktubre 2023 sa Israel. Israel wala ng ceasefire pa. Naglunsad dito ng panibagong opensiba laban sa Lebanon matapos naglunsad ang Hezbollah ng panibagong pag-atake sa Israel. Posibleng ito ang magiging mitsa ng panibagong digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ginamit ng Israel Air Force ang kanilang F-15 Ram strike fighters. Makikita ang sunod-sunod na pagbomba ng Israel Air Force sa Lebanon kung saan naroroon nagtatago ang mga miyembro ng nasabing grupo. ايوه دحين يطلع القارع اسمعوا ابوه والله انه بيضربوا صواريخ لك يا الله تكبر ولا بيحرق شيء والله يا مؤمن القوة يا مؤمن والله احنا بنضرب قال قوة قول والله لعنة بوش يا امريكا لعنة بوش لعنة بوش والله انه قريب فين سلامات فين الفراق والله انه قريب ورب قلبي Laban Pinas.